Hello mga kapatid, isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Pagbati po, galing po dito sa Politika Artista PH mga kapatid. At dumiretso na po tayo sa ating talakayan mga kapatid. Dalawa po ang ating tatalakayin ngayon. Ang una po, ito po naging pahayag po ni General Torre, no? Kay dating Pangulong Rodrigo Duterte na ang sabi po niya is there is no closure kung walang hustisya. Batay po yan sa naging pahayag ni Pangulong Rodrigo Duterte sa ginawa pong rally diyan po sa Cebu City nung mga nakakaraang araw mga kapatid. Alam po natin na may inorganisa dito po sa Cebu na rally na diniluhan po na mga kaalyado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at nagkaisa po sila. Laban po tutulan ang mga napipintong mga problema na nangyayari po sa loob po ng Marcos administration mga kapatid. At ito pong si Chis Escudero, pangalawa pong issue natin. Ito pong si Chis Escudero ay pinaghahanda na po ang mga opisina po ng Senado sa gagawin po impeachment trial laban po kay Vice President Sara Duterte. Bakit biglang kumabig po si Chis Escudero? Nagigipit na po ba kayo ng mga inyong kaalyado at mukhang nahuhusig kayo at parang nagbago po ang inyong pagpahayag kaugnay po sa inyong mga inilabas na pahayag ng mga nakaraan na wala pong gagawin na kahit na anong special session laban po sa impeachment po ni Vice President Sara Duterte kung hindi po aabot ng June mga kapatid. Ngayon po ay bago po ang naging pahayag ni Chis Escudero at pinaghahanda niya po ang opisina ng Senado para po sa gagawin pong impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Ito na ang sinasabi natin, wala daw po at binagkaroon po siya ng pahayag na wala po siyang intensyon na tumakbo bilang Vice Presidente sa 2028. Yan po ang naging pahayag ni Vice President ni Chis Escudero sa kanyang mga naging pagharap sa media mga kapatid. Basahin po natin, unahin na po natin itong kay Chis Escudero na pinaghahandaan news courtesy po, News 5. Pinaghahandaan ni Senate President Chis Escudero ang mga opisyal ng Senado para sa impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte sa ilalim ng Special Order No. 2025 of 015. Pinaorganisa ni Escudero ang administrative support para sa Senado bilang impeachment court alinsunod sa Rules of Procedure on Impeachment Trial. Inatasan ni Senate Secretary Renato Bantug na magsilbi bilang clerk ng impeachment court na siyang mangangasiwa sa non-judicial function ng korte na designated rin ang Office of the Senate Legal Counsel of the Office of the Deputy Secretary for Legislation bilang deputy clerk ng korte. Inaatasan naman ang Office of the Secretary at Arms na pinangungunahan ng retiradong general na si Roberto Ancan sa pagsisilbi ng mga subpina at pananatili ng kaayusan sa pagdinig. Yan po ang inilabas na article. Galing po ito sa Senado mga kapatid. Ito po yung sinasabi natin na nagbabago po talaga ang pahayag. Once po na naiipit po sila at nahaharap po sila sa samot-saring batikos dahil alam naman po natin na inuusig po ngayon itong si Chis Escudero batay po sa naging pahayag niya noong mga nakaraang araw at kaliwat kanan po ang pagsundot. Sinundutan ni Coco Pimentel ng House of Representatives na bakit daw po hanggang ngayon ay hindi daw po inaaksyonan ang impeachment trial laban daw po kay Vice President Sara Duterte. Pero ngayon po mga kapatid, ito na po ang nangyayari. Kumikilos na po at naglabas po ng administrative order ito pong si Chis Escudero laban po sa gaganapin po ditong impeachment proceeding laban po kay Vice President Sara Duterte na inaabangan po ng maraming Pilipino ano po ang magiging galaw ng mga politiko sa ating bansa. Ngayong nalalapit na po ang eleksyon. Alam naman po natin marami pong mga politiko ang graduate na. Lalong-lalo na dyan sa Senado, may mga lalabas po at may mga tatakbo po sa 2028 at may mga maiiwan pa po dyan mga kapatid. Alam po natin na marami po at ilan din po sa mga kalyado ng Duterte ay lalabas po. At sila po ay re-electionist. Ito pong si Senator Bongo, ito pong si Robin si Bato de la Rosa, si Amy Marcos na kaibigan po ng ating mahal na Vice Presidente na hindi po natin alam kung saan po tatayo
once po na gumulong po ang impeachment trial laban po kay Vice President Sara Duterte, ang si Cynthia Villar na isa rin po sa kaibigan din po at alam naman po natin na hindi po nagsasalita ng masama laban po sa pamilyang Duterte, ay alam din po natin na ito po ay re-electionist din, mga kapatid. Kay Bong Revilla, wala na po tayong aasahan dyan. Huwag na po tayong umasa, lalong-lalo na po pagdating sa mga Cayetano. Tanging kung ang alam na, dahil siguro po nag-worry po itong Senado dahil po sa pagpasok po ng 20th Congress, kung marami po at may mahahalal po sa mga partido ng PDP laban, swak po na mababasura po ang impeachment trial laban po kay Vice President Sara Duterte. Kaya ngayon pa lang po, mga kapatid, ay pilit na po nilang pinauusad ito, at ginagamit na po nilang kasangkapan itong si Chis Escudero, na napausarin na po ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Gayong marami na pong problema ang kinaharap ang ating bansa na hindi nasusolusyonan ng mga kakagiyat na solusyon laban po dito sa Marcos administration. Bagkus inuuna pa po ang paggigipit at pang-aapak po sa kanilang mga kalaban sa politika, mga kapatid. Hindi na po tayo magtataka dyan. Ano man po ang kanilang gustong mangyari. Tanging ang Diyos na lang po at ang maraming Pilipino na sumuporta at nagbigay ng pagtitiwala kay Vice President Sara Duterte para gipitin po na mga kongresistang libo lang po ang bumoto at daang libo lang ang bumoto. Compare po kay Vice President Sara Duterte, nakakuha ng 32 milyong boto na pinagkatiwalaan ng maraming Pilipino, mga kapatid. Sana manindigan, boses pa rin po ng taong bayan ang magwawagi sa lahat po ng panggigipit na ginagawa po nitong Marcos administration. Mag-aabang po tayo again, mag-aabang po tayo sa magiging galaw at magiging kilos nitong Senado at ng Kamara de Representante once po pinagulong nila itong impeachment trial. Tignan natin ang mangyayari sa mga darating na panahon. Alam po natin may milagrong mangyayari. At hindi po pahihintulutan ng Diyos ang kasamaan ng mga pinaplano po nitong Marcos administration laban po sa pamilyang Duterte. At dumako na po tayo, dito po tayo kay ito pong si General Torre, na alam naman po natin na ito pong Torre na ito ay ginagamit po ng Marcos administration sa walang habas pong pang-aabuso ng kapangyarihan at panggigipit. Alam naman po natin na ito pong si Torre ay isa po sa pumosisyon laban po dito kay Pastor Apollo Kibuloy dito po sa KOJC, ang walang habas pong pang-apak sa kapakanan ng maraming tao na hanggang ngayon po ay hindi pa rin po, alam po natin na may mga kaso pa rin pong gumugulong laban po kay Apollo Kibuloy at kay Pastor Apollo Kibuloy nga. At ngayon po ay dito naman po kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, nagkaroon po ng pahayag itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte dito po sa Cebu, kaugnay po sa mga kanyang binitawang na salita na ang pamumuno po ng Marcos administration at papunta daw po sa dictatorship or pagiging diktador nitong ama, kung ano po ang naging iyapak ng kanyang ama ay sinusundan daw po at mangyayari dito po sa administrasyon ng kanyang anak. Basahin po natin ang naging pahayag po nito ni General Torre. We will pin him down. Yan po ang naging pahayag nito ni Torre. Philippine National Police Crime Investigation and Detection Group PNP-CIDD Chief Major General Torre III vows to pin down former President Rodrigo Duterte and his ally, enables and give justice to the victim of the alleged extrajudicial killing EJ case and connected with the ex-leader war on drugs. Tignan mo mga kapatid, binalik na naman po nila ito, Ito pong extrajudicial killing laban po dito sa mga nangyari daw po ng mga karaan na hanggang ngayon po nakailang. Ito pong extrajudicial killing na ito pong EJK na ito na matagal na pong tinatalakay. Ilang taon na po ang lumipas. Pagkaupo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, ito pong EJK tinalakay na po ito sa Senado na hanggang ngayon po natapos na po ang kanyang termino at tinalakay na naman. Ngayon dito sa pamunuan ni Marcos, bakit po kung talagang may kasalanan si dating Pangulong Rodrigo Duterte, laban po sa inyong ibinibintang, hanggang ngayon po ay malayang-malaya pa rin ang ating dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kung talagang malalakas ang loob nyo at may mga talino kayo para usigin itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte, simulan nyo na. Nasaan na ang mga panakot nyo ng mga ICC,
na papapasukin nyo, gawin mo, Tore, kung ano ang iyong makakaya nang hindi ka balikan ng konsensya mo sa mga darating na panahon. Tandaan mo, hindi ka habang buhay nandyan, Tore, no? Magbabago din ang ikot na panahon. There is no closure kung walang justice. Ang prinsipyo ko rito, ayusin natin ang pag-iimbestiga. No matter kung sino ang tatamaan, kasi at the end of the day, we have to give justice and victims nito. We will pin him down with the evidence and all the other guys na mga enablers niya. Yan po ang naging pahayag nito ni Tore. Tindi ng mga ginabanatang pahayag ni Tore, no? Napakatapang nitong tao na to, sa totoo lang, no? Hindi niya alintana ang kanyang mga ginagawa, kung sasablay ba o ano. Basta po talaga malakas ang kapit sa kapangyarihan, naaabuso po talaga ang kapakanan na maraming Pilipino. At alam naman po natin na ito pong si Tore ay sugo po ito ni Bongbong Marcos sa mga pang-uusig po labang po dito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at sa mga kaalyado po ng mga Duterte, at lalong-lalo na yung nangyari kay Jun Abini sa Cebu, mga kapatid, ano, na nakakalungkot dahil iba po ang nagiging galaw ng Marcos administration once po ginagamit pong kasangkapan ang mga kapulisan, CIDG at ang NBI laban po sa pag-uusig po sa mga kababayan natin. No? Paano po mga kababayan nating maralita na wala pong sapat, no, nakakayahan upang pagulungin po ang hustisya sa ating bansa, mga kapatid, pero tayo po ay nagtitiwala pa rin sa kahalagahan ng batas, no? At tayo po ay umuunawa at iniintindi po natin ang mga balitang naririnig po natin at inilalabas po sa pahayagan. Kaya po mga kapatid, ano po ang inyong gustong sabihin sa mga naging pahayag ni Tore at sa naging aksyon po ni Jesus Escudero? I-comment mo lang po dyan sa ating YouTube channel at babasahin po natin yan, mga kapatid. Maraming salamat po sa inyong pag-support at panonood dito po sa Politika Artista PH, mga kapatid.